yung tungkol sa federalismo, mga kaibigan. Ang daming nagalit eh. Di ba? Ultimo, yung po palang mga yung mismong member ng Constitutional Committee o Consultative Committee. Sino yun? Sila Justice Puno. Di ba? Meron sa kanilang mga membro nag-express ng kanilang pagkadismaya eh. Nadismaya sila sa napanood nila yung pong video ni Mocha Uson na nagmumuestra yung kasama niyang bading ng kabastusan pag sinasabing ipepe yung kamay nandoon sa harapan niya. Wala naman siya nun. Iba naman yung kanya. Pag sinabi namang idede, ang muestra naman ng kamay niya, suggestive talaga nasa harapan niya ng dibdib, ng kanyang dibdib. O yun. Ngayon ang dami nagalit dito mga kaibigan. Ultimo nga yung mga miyembro ng Consultative Committee na gumawa noong nababoy na federalismo at saka yung pinaghirapan nilang draft ng constitutional amendments na inirekomenda nila na para sa babaguhin saligang batas, mga kaibigan, tungo sa federalismo. Ayun. Ang sabi raw ng CONCOM, suko sila eh. Taas kamay sila eh. Nung mapanood nila yung video eh. Mga kaibigan eh. At niliwanag ni Justice Reynato Puno na wala siyang pinahintulutan, inauthorize. Katulad nitong si Ding Generoso, hindi niya raw inutusan yan na ang papel nito ay spokesman ng CONCOM, pero hindi niya inutusan ito na piliin si Mocha Uson para sa information drive ng charter change, mga kaibigan, at ng federalismo. Marami sa mga miyembro ng Consultative Committee ang nagalit, mga kaibigan, doon sa federalism jingle at yung pagsasayaw na in-upload nitong si Mocha Uson, kasi silang dalawa nung alalay niyang bayot, mga kaibigan, ang nandun sa video. Sabi ni CONCOM member Father Ranhilio Aquino, isip mo, ito mga appointed to ni Presidente Duterte. Ang sabi niya, bulgar daw yung video, inappropriate way. Hindi wastong paraan ng pagpopromote ng federalism at ng panukalang saligang batas para sa tao, mga kaibigan. Sabi niya, we want the people, gusto namin na niya mga tao who vote because they understand the draft. Gusto namin bumoto ang mga tao dahil naiintindihan nila yung panukala. Because they agree with it. Dahil sumasang-ayon sila o hindi. Because they enjoy not because they enjoy the dancing of Uson. Ayun. Ang katwiran pa naman baluktot nitong mga ito, ngayong na sila, nakondena na sila ng publiko, kahit sino magsabing tama yan, hindi ako naniniwalang yung tama at walang masama dyan, magiging tama na yung mali. Hindi po ganon. Ang mali, mali. Darating ang araw, hahatulan kayo sa mali.
Ngayon nyo lang nasasabing tama yan. Ha? Doon sa mga nagsasabing tama yan at hindi masama yan. Eh ngayon nyo lang nasasabi yan. Pero darating at darating ang panahon. Ang mali, ha? Eh, mali talaga yan. Kahit na anong panahon mo gawin yan, yung mali. Magiging mali yan sa lahat ng panahon. Yan po ang sa akin. Ha? Kasi ang katotohanan at ang tama ay hindi mo pwedeng baguhin, mga kaibigan. Oo. Eh, si Aquino, ano yun? Dinanglo yun. Sipin mo, pinaghirapan nila yan. Gumawa niya, no? Kahit nga, hindi nga ako, sabi nga sa inyo, hindi naman ako masyadong bilib sa mga yan, yung mga nag-participate dyan sa paggawa na yan. Pero wala tayong karapatan na yung pinaghirapan nila sa laulain lang, mga kaibigan. Eh, isipin mo, ang katwiran pa nila eh. Nangangatwiran pa eh. Para sabihin hindi mali. Oh, bastos daw yung ibang kumukundi na sa kanila. Yun daw ang bastos at hindi sila. Isipin ninyo yan. Ha? Para maigiit lang na tama sila sa kamalian nila. Mga kaibigan, palilitawin ikaw ang bastos. Oh, mga kaibigan. At hindi pa yun. Ha? At dahil daw dyan, kundi gago itong isa pang ito, si Ding Hinoroso na ito, palibasa dating tao ni Jinggoy Estrada ito eh. Oh, mga kaibigan eh. Kaya ganyan mag-isip eh. Alam nyo sabi, kwan eh, nakatulong nga niya yan kasi lahat ngayon, sa bawat bahay, pinag-uusapan ng federalismo. Ano? Anong pinag-uusapan? Matagal nang alam ng tao, ng publiko, na babaguhin, balak na baguhin ang ating saligang batas tungo sa federalismo. Ang hindi nila alam, anong ibig sabihin nun? O sa ginawa ba nila mo naintindihan na yung federalismo? Sabi sa susunod daw yun. Ano? Anong kalokohan yung pinagsasabi mo? Ha? The end justify the means. May sira ulo nitong gagong ito, mga kaibigan. Ito may kasalanan eh. Kasi siya ang gumawa niyan eh. Yan Ding Hinoroso na yan eh. Siya nagpalaki ng ulo niyan eh. Na sumali dito sa federalismo. O, paano mong justify yan eh? Minura kayo ni Medialdea. Tapos, inilaglag ka naman ng amo mong si Andanar. Paano mo justify na hindi Marian? Eh, pinalalayas ka na nga dyan eh. Sa tabi ni Mocha eh. Di ba? Hindi ko alam ano tingin mo kay Mocha. Ano yan? Comfort women? Ha? Yan ba tingin mo dyan? Kaya gustong-gusto mo siya kumpanya ng federalismo? Hindi kayo nakakatulong. Nakakasira kayo. Kung yung sinisira ninyo, ang tingin, walang masama sa ginawa nyo. Kaming mga nagmamalasakit sa bansa, ang tingin namin, sira ulo nyo. Anong tingin nyo sa pagbabago ng konstitusyon? Ganun-ganun lang? Nadadaan sa ganyan? Hindi nga papasa sa comedy bar yan, dalawang yan. Itsura nyo yan. Ha? Hindi patawa yung ginawa nyo, pambababoy yun. Hindi comic yun. Ha? Walang humor yun. Hindi humor yun na matatawag. Katulad ng sabi, toilet ano raw. Di ba? Toilet humor. Hindi humor yun eh. Mga kaibigan eh. Iba yun eh. Sipin mo, federalismo, pinag-uusapan, ang pag-uusapan na dapat ipaliwanag, Pepe daw. Ano, naging federalismo ngayon? E di syempre, pag binanggit mo ngayon ng federalismo, baho niyan. Kinapit mo sa salitang Pepe eh. Di bumaho. Di ba? Oh, ipepe, idede. O sige, labas niyo lang ngayon lahat yung Pepe. Tsaka yung dede. Gawin natin ubad-ubad. Ubad-ubad yung kampanya sa federalismo. O, di ba? Yan ang paraan na alam nyo, hubot-hubad na kwan.
na kampanya sa federalismo, idede. Ha? Palibasa, bading yung isa. Laki-laki na, dumedede pa. Bakit? Bakit pag ako nagsabi ng dumedede, masama? Di ba? Bakit pag sila hindi masama? Isipin ninyo, mga kaibigan, ha? Hindi raw masama. Bali ba, nakamuestra pang ganun eh. Ipepe, ha? Nakagtaki pa yung ganun, ha? Tapos, idede, mga kaibigan. Laki-laki mo na, dumedede ka pa. Ha? Ba't ganyan ka? Para ka si Molly, ha? Si Molestia. Yan ha, sinasabi natin. Itong gagong ito si Ding Generoso Ito umimbento niyan Mga kaibigan, gusto rin sumikat nitong walang yang ito. Alam nyo, ang pagsikat may paraan yan. Pagkaganyan ng klase ng paraan na pagsikat ng mga ito, gusto sa kawalang yan, mga kaibigan, mga walang kwentang tao yan. Tatapatin ko kayo. Yung mga ganyang klase ng tao, wala tayo maasahang matinuri yan. Ultimo nga itong DILG, sabi ng DILG, mga kaibigan doon sa IPP, idede, federalismo. Ayan. Ano sabi? Sabi ni Assistant Secretary Epimaco Densing Detail ng Department of Interior and Local Government. Medyo nagkaroon ng damage. Yun, sabi niya. At maraming sumama ang loob. Medyo nagkaroon ng konting lamat. Hindi ho konti. Hindi ba gusto nating suportahan yung federalismo? Kung ikaw gusto mong suportahan yung federalismo, bakit mo gustuhin gano'n ang gagawin? Hindi tayo seryoso? Nangiinis tayo? Nanggagalit tayo ng tao? Sa totoo lang, kung galit ako kay Presidente Duterte, gusto ko huwag mong tanggalin si Moca. Si Andanar, huwag mong tanggalin yan. Kasi galit ako sa iyo. Di ba? Huwag mong tanggalin yung mga magnanakaw. Para saan pa yung nagtatanggal ka ng magnanakaw? Galit naman ako sa iyo. Di ba? Huwag kang matanggal ng magnanakaw. Dahil diyan ka babagsak Di ba? Yun ang gusto ko galit ako sa iyo di syempre, lahat na makakasama sa iyo, gusto ko. Hindi ba? Hindi niyo ba alam na dyan lang kay Moca na yan Si Presidente Duterte hindi na nangangailangan ng kalaban. Diyan kay Andanar. Wala na, hindi. Baliwala yung oposisyon. Pinag-uusapan pa ba oposisyon? Sino gumawa ng kabalbalan? Kasama mo. Diba? Si Moca. Nandyan. Kung galit ako sa iyo, papalakpakan ko si Moca. Diba? Yun ang pinakamagandang attitude sa paggalit ka sa tao. Ba't mo sasabihin galit ka sa kanya? Purihin mo. Saan? Sa mali na ginagawa nila. At payuhan mo ng mali na ikapapahamak niya. Diba? Huwag mong tanggalin si Moca. Ba't mo tatanggalin yan? Galit ako sa iyo Tatanggalin mo si Moca? Gusto ko sumabit ka na Kasi galit ako sa iyo. Di ba ganun yun? Mga kaibigan. Ano sabi nung DILG? Nagkaroon doon ng lamat. Ano lamat? Buti hindi lamad. Alam mo ba yung lamad, Ariel? Tuli ka na ba? Hindi ka patuli? Di ba nagpatuli ka? Yung lamad, yung pag tinuli ka, may lamad, di ba? Makikita mo. Nagkaroon daw ng lamat. Ito naman lamat. Yung
federalismo. Ayan, mga kaibigan. Kasamahan din ng presidente itong mga nagsasalita. Actually, baliwala na yung sinasabi ng DLG doon sa consultative committee mismo nang galing. Na-insulto sila mga kaibigan. Ba't di ka may insulto nung kagalang-galang kayo? Ano ka, retired Supreme Court Chief Justice? May retired na retired na ano pa ron? Associate Justice? At nandun si Nene Pimentel? Kagalang-galang kayo, gagawa kayo ng konstitusyon. Pagkatapos gaganunin mga kaibigan, ipepe, idede, federalismo, buwisit. Kaya tayo minamalas, puro tayo sexy. Lagi nasa isip na lang yata nito mga tao ito. Kundi magnakaw sex. Mga kaibigan. Ang sama, di ba? Ang tindi. Ang pangit. Ang pangit niyan. Ano kayo, mga manyakol? Kundi nakaw Kundi nakaw ang nasa isip, sex naman. Di ba? Ipepe. Dede. Mi dede. May kanta nun, mi dede, Daylight come and we wanna go home. Hindi ba alam yun? Deo. Mi dede. Mi dede, walang gatas. Mi dede. Namumutla si Ariel dito sa ating... Alam mo, ang nangyari sa federalismo ganito. Alam niyo ba yung pitchel? May tubig. Isang pitchel na inumin. Diba? May tubig. Ang ginawa nito si Mocha, iniputan yung tubig na nasa pitchel. Inumin natin yun Kumbaga, yun ang federalismo di ba? Yung pitchel na may tubig na ipapainom sa atin. Iniputan bigla ni Mocha Uson. Paano mo inumin yun? Yan ang pinakamaliwanag na paghahambingan niya. Ang dami mong iiputan, doon ka umipot. Kahit na ibon lang ang dumumi ron mga kaibigan, hindi mo na maiinom yun Di ba? Yung pitchel ng tubig, dumihan mo. Lagyan mo ng konting dumi. Mainom pa ba natin yun? Doon nyo ikumpara yung federalismo. Tawag dyan sa mga sasalta ng words English, di ba? Nabastardize. Binastardize ni Mocha Uson tsaka nung Bading. Sino ba yung Bading na yun? Adulterated. Tuloy yung federalismo na sinasabi nga natin yan walang ipinagkaiba sa isang pitchil ng tubig na tayong lahat ang iinom. Pagkatapos bigla mong dudumihan. Lang kwenta. Kayo na lang uminom. Di ba? Ganun ang mangyayari dyan sa ang epekto niyan sa federalismo. Yung iba, mawawala ng gana. Ba't naman ganyan? Tsaka makikita mo, ilan ba alam na trabaho niyan? Ganyan lang. Ang sabi ko nga, walang ibang pwedeng makapagpaliwanag niyan. Kahit media, hindi. Tutulong ka lang sa media. Ang media, tutulong lang. Ang pwede lang magsalita niyan. Kahit ang DILG. Alam niyo sa totoo lang, ito tandaan niyo. Ngayon pa lang, matagal pa ito, malayo pa ito. Pinag-aawayan na dyan, Ponto. Diba yung dalawang press corps dyan sa DILG?
pinag-away. Yung isa, gustong itsapuera yung isang grupo. Dalawa yung organisasyon dyan sa DILG na media. Yung isa, kasi hawak ng National Press Club yon. Gustong masalo ng National Press Club yung pondo na gagamitin sa federalismo. Maimbudo nila. At itong mga ito ay aabutan lang nila yung nandiyan sa DILG. Bakit? May imbudo nila, gagamitin nila National Press Club. Ano pakialam ng National Press Club manghimasok sa mga organisasyon? Organisasyon din kayo. Kasi kasabwat nila si Joel Egco at saka yung si Benny Antiporda. Na nandun sa DNR. Kunyari malalayo sila. Pero kasangkot sila dyan. Yan Joel Egco, lalo-lalo na. Hindi ba si Joel Egco yung itinuturo ni Topacio na ipinagtapat ni Ben Tulfo sa kanya na nagkaroon doon sa paid advertisement? Yan si Joel Egco tsaka si Andanar ang itinuturo ni Topacio. Yan ang tandaan ninyo. Parang mga asong gutom na gutom yan doon sa pondong inilaan kasi malaki ang nakalaan na pondo rito. 100 million po yan, mga kaibigan. Babalikan natin yung pinag-uusapan natin yan pagkatapos po ng ilang mahalagang mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. People like to rock, the people like to roll, but moving and grooving gonna satisfy my soul and have a party. Hi there, RJ here, as a tribute to Elvis on his 41st death anniversary. RJ Bistro in Dusitani Hotel, Makati will stage an Elvis night on August 16, 2018, Thursday at 8 p.m. You will watch 9 Elvises in one night. Elvis of Japan, Douglas Masuda. Elvis of Asia, June Espinosa. Young Elvis sensation, Bam Amping. Elvis of Greece, George Sarakinis. Young Lady Elvis from Quezon Province, and Janet Japor. Young Lady Elvis from Cavite, Agnes De Leon. Young Philam Elvis from Texas, USA, Daniel Raimundo. Young Elvis from Quezon City, June Mac Gresha. And of course, I'll be there to pay tribute to Elvis. Elvis Night live at RJ Bistro, Dusitani Hotel. Take this down. I'm going to pronounce it slowly. For reservations, call 0906-221-1524. Make your reservations right now. See you August 16, Thursday, 8 p.m. Balita, impormasyon at mga isyu na may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Di ba mahina yung mic ko? Paring Ariel. Ngayon, ito, sabi ni Nestor Estrella, si Carmela Torres Balco, sana nanonood sa atin. Sabi ni Carmela, dinaan na lang sa kanta. Yun. Ewan ko kung ano yun. Baka yung jingle. Yung jingle, sagwa ng ganong jingle. Sabi ni kaibigan nating Nestor Estrella, mayroong pambalak tumakbo sa pagkasenador ang mga hindoropot na yan. Si Moca at Andanar, hindi na nahiya sa mga sarili nila. Titigas na ng mukha. Yun nga, isa pa eh. Alam nyo, ang hirap pagka ang mga iba na klase ng mga nasa gobyerno ngayon, wala nang delikadesa.
wala na ngang alam, wala na ngang nagagawa, wala pa ring delikadesa. Yun pa naman ang importante sa isang tao na nasa gobyerno. Kaya yun yung ibig sabihin ng suma total ng Republic Act 6713. Pag sinunod mo yun, sa isang salita yun, pagpasok mo sa gobyerno, kasi yan ang Biblia ninyo, isa lang ang kahulugan lang lahat ng yan, delikadesa. Pag ang tao meron yan, hindi ka gagawa ng kahihiyan sa iyong pwesto. Lalo na may ipapahiya ka ring ibang tao. O, di ba? Kaya nga, hindi tayo nag-expect na mag-resign yan eh. Hindi ho makapal ang mukha niya mga yan. Sobrang kapal ng apog, mga kaibigan. Si Abigail Alok, binabati natin si Dave Dombrique. Si Pacquiao Duet. Sino kaya to? Si Ber. Nanonood pala sa atin. Ask ko lang kung meron na ba aksyong gagawin si Digong sa ginawa nung wala. Dinipensa. Ni President Duterte, wala raw masama ron. Pangit daw signal natin, Brad. Sa FB. Totoo ba? Si Willie De La Cruz. Ayan. Hindi sisibakin si Mocha. Ayan. Sabi ni Nestor. Richard Sugo, magandang gabi po sa inyo dyan sa Caloocan, sa Ariones Family, Caloocan City. Ano ba? Si Ted Noriega de Maculangan, it shows only that Uson and her pets can deal with issues without sex, lewd and vulgar words. Karakter na niya yun. Mukhang ipepe. Ayan. Joel Cruz. Percy, sabi ni Digong, di balik, chalap-chalap. Meron nga nagsabi, di ba? Diba? Meron yata nag-upload din yan sa ibang vlog, mga kaibigan. Kinuha yung ginrab. Kasi public naman yun di ba? Si Rene Lumage. Baka pwede namang i-demote yan si Mocha at Andanar. Pati na rin lahat ng in-appoint nyo na hindi nakakatulong. Gusto namin ng totoong pagbabago. Ayan. Si Oscar Samson Jr. nanonood po sa atin. Si Loy Dantes Casal. Si kaibigan nating Rodi Santos ng bandang Horoscope ng araw. Sikat na sikat yan. Rock band, Ang nagpasikat nung isinaplakan nilang awitin na composition nila, yung Sa Tunduman, May Langit Din. Ayan. Nasa Amerika to, si Rudy Santos. Cesar Alvarez, ayan, binabati natin. Parang may kuliglig ang reception. Di yan tatanggalin si Mocha, sabi ni Abigail. Ako naman naniniwala kabila na ang nagsalita na yung mga consultative committee. Ano na yun? Given na yun, hindi talaga tatanggalin. Ibig sabihin, yun ang message nun. Yun ang katumbas. Indirectly, yun ang sinasabi. Hindi tatanggalin. Ronald Martin Hornedo, binabati po natin, nanonood po sa atin. Bueno, mga kaibigan, tingnan natin sa ibang araw kung kung talagang magaling si Uson, hanggang kailan tatagal ang kanyang husay at galing, mga kaibigan, sa pagkapit sa pwesto. Yan. Ano yan
Meron silang sikreto dyan. Sigurado. May pandikit. Sikreto nila yun. Hindi natin alam kung ano yung pandikit na yun. Siyempre, pag kumapit ka, kailangan madikit ang kapit mo. Di ba? Dikit na dikit. Yan. Mga kaibigan. Ano naman, si Speaker GMA nag-file na ng resolution sa House of Representatives para po sa separate voting ng charter change. O nakita niyo, bakit kay GMA nag-iba version bigla? Pwede naman palang separate voting. Nung panahon pinagmula ng gulo yung separate voting niya, diba? Ng hidwaan sa pagitan ng Senado at ng Kamara. Pwede naman pala eh. It will be a joint deliberation but voting separately. So deliberation lang. Sila magkakaroon ng hiwalay, separate. Pero sa pagboto ay yung joint deliberation magkasama. Pero sa voting, hiwalay. Kasi po, ano ba yun? 2/3 ba ng vote? Pag sinama mo yung senador sa Congress, isa lang sila sa Kamara. Isa lang ang bilang nila. Di ba, 218 congressman, magiging 300 na sila. Kung 2/3 na boto ang kukunin para sa pag-aproba ng saligang batas, siyempre, parang walang kapangyarihang yung Senado. Kung sila, halimbawa, may nag-object, hindi pabor. So, hindi ho dahil lang dyan. Ang sama pala ng basihan na gagamitin ninyo dahil lang dyan eh. Kasi nga raw, marami nang ginawa itong PCO dahil doon sa yung mga mali-mali na pagpo-post nila, di ba? Katulad doon sa pangalan ni Goles, yung ano ba yun? Yung tinawag nila yung mamamayan sa isang bansa, mali. Yung mga mamamayan ng isang bansa, mali ang sinasabi nila, mga kaibigan. Meron pa, di ba, sa ibang mga issue. Meron pa yatang huli. Di ba itong sinasabi ni Presidente Duterte, magpapadala siya ng frigate. Yung mga barko de guerra, ang tawag nila frigate, di ba? Tinignan ko, hindi ganun ang pronunciation. Frigate eh. Ngayon, mga kaibigan, di ba hindi, sabi ngayon, hindi na magpapadala. Itong PCO, naglabas yata ng litrato na parang suggestive din na ito yung ipadadalang barko na lulusob dun sa mga kumidnap dun sa 3 bihag ngayon. 2 Pilipino, isang South Korean. Ngayon, para pagbasihan ng pagbawas sa budget nitong PCOO,
hindi ho yung kay Mocha. Alam niyo kung alin? Yung investigasyon. Yung audit report ng Commission on Audit. Doon ka magbase. Bakit? Kasi winaldas yung pera doon. Oh. Di ba nabisto ng Commission on Audit? Katiwalian ho yun eh, yun doon sa PCOO. Yung pera na ginamit sa ASEAN. Katunayan, merong mga may mga resolution na magsasagawa ng investigasyon tungkol sa katiwalian na yan na sinabi, mga kaibigan, yung ASEAN funds sa kung ano-anong kalokohan, pagbili ng sabon, ang presyo ng sabon, ginto, mahal, mga in-overprice lahat. At hindi pa yon. Ayon sa report na inilabas ng COA, ito yung bahagi ito ng 647 million pesos na pinlag ng COA. Ibig sabihin dapat i-account ninyo yan. Natuklasan din ang katarantaduhan, mga kaibigan. Halimbawa, di ba meron tayong procurement law? May batas. Procurement law. Ano yung nandun? Isa doon yung bidding, di ba? Mga kaibigan. Nasilip ng COA kasi ang anumang proyekto, bibilin, purchase, mga bebenta ng gobyerno, anumang kasunduan, papasukin ng gobyerno, kailangan yan dumaan sa, o kaya nakapaloob sa procurement law. Susundin mo kung ano yung nakapaloob doon. Kung bibili ka, may babayaran ka, abay, dapat yung bibilin mo, na babayaran mo ng gobyerno, abay kayo yung kinakailangan, may bidding. Pero, merong certain amount kasi, halimbawa, less than 1 million. Halimbawa lang to, hindi ko alam ngayon. Kasi nung araw, basta mababa sa 1 milyon, sa pagkakaalam ko, ang isang babayaran o proyekto, na babayaran ng gobyerno, hindi kinakailangan na dumaan sa bidding. Pwedeng i-award lang yung kontrata. Ngayon, ang na-discovery ng Commission on Audit na inilabas sa COA report nila, ito yung initial findings na nila. Doon sa 647 na winaldas 647 milyong winaldas ng mga taga-PCOO sa ASEAN. Na-discover para palusutan nila yung bidding, pinalusutan nila yung bidding. Para hindi sila makasuhan doon. Halimbawa, 7 million ng contract sa pag-upa ng sasakyan. Di syempre, kailangan i-bidding mo yung 7 million. Kasi malaki yun. Ang ginawa nila, gumamit ng kung sino-sinong kumpanya. Pinlano to mga kaibigan. Sila-sila rin yun Isang kumpanya, mas mababa sa 1 milyon. Ganun, mababa sa 1 milyon. Ibinaba nila doon sa amount na lulusot para hindi na dumaan sa bidding. Para hindi makover ng batas na yun na sumasaklaw sa bidding. Para hindi masaklaw ng bidding, ibababa mo ngayon doon sa allowed na presyo. Pinababa nila yung presyo, ginamitan nila ng maraming kumpanya. Dilusot sa bidding. Pero nabisto ng COA yun. Nasilip yun. Mga kaibigan. Meron pa doon sa delivery, doon sabon. Yung sabon kung anong klaseng sabon yan.
nakakatanggal talaga ng libag yung binili nilang sabon na yan na mahal. Mga kaibigan, tsaka kung ano-ano kit. Mga toiletries, nasabi. O, yan. Pwede naman manggaling sa isang supplier, hinati rin nila, mga kaibigan. Ang katwiran nila ron, naubusan daw ng stock itong isang kumpanya. So, kinakailangan nila kumuha sa isa pang kumpanya. Unang-una, pareho yung item Parehong-pareho sa isang kumpanya rin. Pangalawa, sabay i-deliver na araw. Ibig sabihin dami yung isang kumpanya, doon din sa isang kumpanya yun. Mga kaibigan, litik na kalokohan. Yun ang gamitin niyo kasihan hanggat hindi na ibabalik o na ikokorek, na itatama yung kamalian na yun na nasilip ng COA. Ito'y initial pa lang. Marami pang kasunod dyan. Sa 2017 report. At di ba merong investigasyon ng Senado dyan nga sa 647 million na nabulgar na yan, mag-iimbestiga ang Senado. Balita nga, di ba? Ito si Gordon hinaharang yung mga investigation. Pero later on, kamakailan, sinabi ni Gordon, meron siyang itutuloy na investigasyon. Ewan natin, yun sa DOT, yan, sa PCOO rin po yun. Kasi yung Channel 4 na pinagpasukan ng pera na galing sa Department of Tourism, yung Channel 4 ay naka-attach yun. PCOO. Mga kaibigan. Kaya sabi ko kanina, abangan ninyo. Ang bantayan ninyo dito, yung pondong gagamitin sa information drive, siguradong pipiliin nila yan mga kaibigan para malaki ang maging kickback dito po sa kitang-kita na binulgar na ng isang pahay na ganyan ng Philippine Daily Inquirer na ang pinag-aawayan dito sa DILG ng dalawang press corps yung pondo, mga kaibigan. Ibig sabihin, kinamada na nila yan kung paano nila wawandasin yung pera, paano nila dudun. Kinamada na nila yan dahil sila nakakaalam. So, inaalis lang nila yung mga tao na hindi nila pwedeng kontrolin. Pero ang pinag-uusapan dito, information drive. Si Mocha, pwede yan dyan Alam niyo kung saan? Sa mga beer house. Diyan siya mag-conduct ng federalism campaign. Maunawaan siya ron. Si beer house Diba? Pero sa mga matitinong lugar, hindi pwede yan. Kailangan magpaliwanag dyan yung CONCOM. Bakit hindi yung CONCOM ang mismong ponduhan? At sila rin ang magpapasya sa pag-distribute ng pera. Alam nyo kasi, walang pwede magpaliwanag yan Yung gumawa, yun ang dapat magpaliwanag, mga kaibigan. At dapat yan, sasagutin nila yung mga tanong. Yung DILG, pwedeng gamitin niya, pero hindi ito dapat na maging lead agency. Katuwang nila ang CONCOM. Sabi nga sa inyo, nung minsan, panabanggit namin, na dapat, para talagang masaturate natin ang information na ipararating sa curated yung mga lugar, ba't hindi maghati-hati ang CONCOM? Ilan ba sila dyan? Ang dami nila. Bakit hindi mag-assign ng dalawa bawat region na pwedeng magpaliwanag? Kasama ng DILG, kasi ang DILG in charge naman sa barangay, sa local official. Di ba? Para mas maging madali.
Oh, kailangan ipaliwanag nila. Oh, ito naman media, sasaluhin yung kanilang mga paliwanag para ilathala at isa publiko yung mga bagay-bagay tungkol sa federalismo. Marami pa yan. May mga ibang provision dyan. Yung political dynasty. Sino makapagpapaliwanag yan? Sila lang eh. Oh, yung sabihin, binigyan mo lang ng pera tong DILG, alam na niyang ipaliwanag. But yung pera ba, nagpapatalino bigla yun? Ha? Hindi, nakakatalino talaga eh. Pero, iba ho ito eh. Constitution ito eh. Wala naman tayo magagaling na constitutionalist ngayon na magaling magpaliwanag eh. Kaya dapat sila mismo. Ano ba yung ginawa niyo sa dynasty? Paano ba yan? Ganito yan. O, sila mismo. Paano ba yan? Tama ba yung sinasabi ni Mocha na sa anong bakla? Ngayon parang rainbow. Totoo ba na yung kasi rainbow, ano pa? Siguro, kasi nga, bakla. Akala niya siguro, yung federalism, rainbow, pwede ka magpadulas. Di ba? Ganun lang, maglalaro ka lang. O mga kaibigan, gagawin niyang slide yung rainbow. Maging slide siya ron. Federalism daw yun. Akalain niyo, tinulad sa rainbow. Hindi daw federalism, kumbaga raw sana, magkakaiwa-iwalay na iba-iba kulay. Mga kaibigan, lintik eh. Tapos, ang sabi pa, federalism is a mode of government. Mode of government. Form of government yun eh. System yan eh. Di ba? Government system yan eh. System ng gobyerno yan. Form. Ang right word. Kasi pag sinabi mong mode, ano yan? May utang ka? Babayaran mo? Paraan ng pagbabayad. Mode of payment. Di ba? Mode yung ginagamit yun. Eh siguro, ibang mode ang nasa isip nitong bakla. Yung malapot na mode. Yung malagkit. Gusto ng bakla yun eh. Parang gatas yung malapot. Si Marie De Leos Watson nga pala, kanina pa nanonood sa atin, ay yung mahusay na musician dyan sa United Kingdom, nating kaibigan. Si Magdalena Dada Dumlaw ng The Rhythm of Three. Bulang natin si Richard Sugu nga pala. Kanina pa nakikinig yun. Mode. Mode of government. Ano tuloy madulas yun. Mode. Wala siya kaming oras ni Ariel, ho? Kaya kami nagpagsamantala magpapaalam. Salamat po sa lahat na sumubaybay sa atin sa DZRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa mga nanonood sa ating pong live streaming sa FB. Sa pangalan ni Ariel, ang ating technical director, na hindi marunong matulog habang nagtatrabaho. Ito po, si Percy Latin. Babalik po bukas sa ganitong oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Carlos Malapot Seldran.